Taong 1974, sa gitna ng tahimik at agrikultura na probinsya ng Quezon, sa isang maliit na baryo na tinatawag na Maligaya, nakatira ang isang binata na si Elias. Sa panlabas, si Elias ay isang simpleng magsasaka. Tahimik, laging nakayuko sa kanyang sakahan at kilalang masipag. Ngunit sa ilalim ng kanyang t-shirt na laging putik, may isang lihim na bumabagabag sa kanya, ang kanyang hindi pangkaraniwang lakas. Noong bata pa siya, natuklasan niya na kaya niyang durugin ng bato gamit ang kanyang palad at buhatin ng isang sako ng bigas na parang wala lang. Itinago niya ito. Alam niya ang kanyang kakayahan ay hindi mula sa normal na mundo. Itinuring niya itong sumpa na kailangan niyang gamitin para sa isang layunin. Sa loob ng ilang buwan, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa baryo Maligaya. Nawawala ang mga inaalagang manok at baboy. May mga patik-patik na dugo sa mga bubong ng bawid. Ang pinaka nakakatakot ay ang mga buntis na babae na nagkakasakit at ang ilan ay hindi na umaabot sa panganganak. "Aswang yan, Elias," sabi ni Aling Marta habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ang sabi ng lola ko, malakas ang amoy ng buntis sa mga nilalang na yan. Naghahanap sila ng sanggol. Tanging si Elias lang ang hindi nagsasalita, pero malalim ang kanyang pag-iisip. Hindi siya naniniwala sa bulong. Siya ay naniniwala sa epekto. Alam niya, may nagtatago sa kadiliman at malapit na niyang matagpuan ito. Gabi-gabi, matapos lumubog ang araw at mamatay ang mga gasera sa baryo Maligaya, si Elias ay naglalakad sa liblib na bahagi ng kagubatan. Hindi siya gumagamit ng anumang liwanag o anumang sulo. Ang kanyang paningin ay matalas pa sa dilim. Suot ang kanyang lumang jacket at may bitbit na itak na inarmahan ng langis ng niyog. Ayon sa mga matatanda, nakakalason ito sa mga masasamang espiritu o mga masasamang nilalang. Hinanap niya ang mga bakas. Isang gabi, malakas ang ihip ng hangin at tanging ingay ng mga kuliglig ang maririnig sa paligid. Natagpuan niya ang isang patay na hayop na may kakaibang hiwa. Malinis at parang sinipsip ang dugo. Hindi ito gawa ng normal na hayop. Sinundan niya ang kakaibang amoy ng asupre at amoy ng dugo. At dinala siya ng amoy sa bahay ni Mang Tonyo, isang bagong dating sa baryo na laging nakangiti pero may mga mata na walang buhay. Nasa paanan siya ng bahay nang marinig niya ang tunog ng isang kakaibang kaluskos at paglalakad sa bubong. Tumingala si Elias sa ilalim ng nagliliwanag na buwan. Nakita niya ang anino ng isang bagay na walang katawan mula sa baywang pababa. Isang manananggal. Ang mga matatalim na kuko nito ay kumakaluskos sa bubong. Sa di kalayuan, nakita niya ang kalahati ng katawan, nakatayo at naghihintay na bumalik ang itaas na bahagi. Ngayon na, bulong ni Elias sa sarili. Sa isang iglap, kinuha ni Elias ang isang malaking bato. Ito ay hindi normal. Kung titignan ang batong ito ay kayang buhatin ng 2 tao. Ngunit walang kahirap-hirap itong binuhat ni Elias at ibinato sa itaas na bahagi ng aswang. Tumama ang bato sa manananggal na nasa bubong at umalingaw-ngaw ang isang nakakatulig na iyak na parang tinig ng babae at halimaw. Nahulog ang katawan sa lupa at ang ulo at ang laman loob ay dumampi sa putik. Galit na galit ng aswang habang nagsisikap itong makabuo. Kinuha ni Elias ang kanyang itak at gamit ang kanyang lihim na lakas, hiniwa niya ang ibabang bahagi ng katawan sa binti. Inilantad ang laman nito. Nagsimulang sumigaw at manginig ang aswang. Ang kalahating katawan na naghihintay ay nagsimulang magwala. Ang itaas na bahagi ay gumapang palapit kay Elias. Ngunit mabilis si Elias. Hinarap niya ang itaas na bahagi at ginamit ang kanyang 2 kamay para pilasin ang dibdib nito. Inilabas ang puso na kumikislap ng maitim. Gamit ang kanyang pambihirang lakas,
Dinurog niya ang puso hanggang sa ito ay maging abo. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang patay na si Mang Tonyo sa kanyang sahig. Mukha siyang natutulog ngunit may kakaiba sa kanyang mukha, walang emosyon. Ang mga tao ay nag-usap-usap tungkol sa isang masamang espiritu na umalis sa Maligaya. Si Elias ay nag-aararo sa kanyang lupa. Ang kanyang mga kamay ay masakit, pero hindi sa pagtatrabaho, kundi sa pagdurog sa puso ng halimaw. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, lihim ang kanyang lakas, at patuloy siyang magiging lihim na tagapagbantay ng Baryo Maligaya. Ngunit sa pag-alis ng isang aswang, alam niyang may darating pa at marami pa silang naghihintay. Isang taon, matapos ang insidente ni Mang Tonyo, naging mas mapayapa ang Baryo Maligaya. Ngunit sa mga karatig baryo, lalong lumalala ang kalagayan. Ang mga aswang ay hindi lang naghahanap ng laman, kung hindi naghahanap sila ng tagapagligtas na pumapatay sa kanila. Isang araw, habang si Elias ay nagpapahinga sa tindahan ni Aling Merta, dumating ang isang estranghero, matangkad, nakasuot ng luma ngunit malinis na barong Tagalog at may isang tingin sa mata na tila ba alam ang lahat.